Okay, simulan na po tayo. Alam niyo ba na napakahalaga pong hinahangad natin at sinisikap nating lumago ang ating pananampalataya at maging intentional po tayo tungkol dito. Maghanap po tayo ng mga paraang uminom, ika nga, ng living water at palagi ang makipag-ugnayan po sa Diyos. Nang katagpuin po ni Jesus yung babaeng Samaritana sa Well of Jacob sa Book of John chapter 4, hindi lamang actually inalok ni Jesus ng maiinom na tubig ang babae. Inalok niya itong harapin ang kanyang pagkauhaw. Muling isipin ang kanyang halaga upang makita ang kanyang buong buhay sa liwanag ng grace ng Diyos sa halip na kahihiyan. Inalok siya ni Jesus ng buhay o ng buhay na tubig. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay ang balon ng buhay na tubig. Basahin po natin ang atin pong teksto mula po sa Aklat ng 1, Kabanatang 4, mga talatang 13 at 14. Pakinggan niyo pong mabuti. Kausap rito ni Jesus yung babaeng Samaritan eh. Sumagot si Jesus o si Jesus, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Pero ang sinumang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Lahat po tayo, whether we admit it or not, ay may balon ng tubig na binabalik-balikan po natin. Anong ibig ko sabihin? Ito po yung mga lugar na sa pakiramdam natin, tayo ay ligtas, tayo ay masaya. Maring ito po ay social media na usong-uso po sa generation natin ngayon. Maring ito po isang relasyong toxic. Yun bang relasyon na nakakapagod? Relasyon na hinahanap-hanap at binabalik-balikan mo kahit na inuubos lang nito ang iyong lakas. Yung bang relasyon na paikot-ikot lang at wala namang pinatutunguhan. And then, at the end of the day, ang feeling mo'y empty ka sa halip na ikaw ay full o puno. Napakadali pong masanay sa akala nating mga bagay na nagbibigay ng tunay na kahalagahan at kabuluhan sa ating buhay. Ngunit ang totoo po, ang mga ito ay unti-unting umuubos ng ating lakas at sumisira po sa ating reputasyon o ating pagkatao. At ang malungkot pa, hindi natin naiisip na may mas maganda at mas mabuti pang paraan na pwede po nating subukan. Doon nga po sa aklat ng Kawikaan, Kabanatang 14, Talatang 12, nakasulat po, maaring sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. May mga balon po na ang laman ay tinatawag pong dead water, patay na tubig. Ito po'y tumutukoy naman sa mga bagay o tao na pinupuntahan o binabalikan natin kapag tayo po'y spiritually dry. Akala natin tayo po ay mapupuno. Para sa babaeng Samaritan, ang kanya pong dead water na binabalik-balikan sa balon ay ang kanya pong mga nakaraang karelasyon. At maging ang kanyang kinakasama na lalaking hindi niya man niya talaga asawa. So para po sa atin, maaaring ito po yung mga kaibigan na nagpapasaya sa atin. Ngunit nag-aanyaya sa atin na gumawa ng mga maling decisions na alam natin na hindi naman magbibigay ng karangalan o kaluwalhatian sa Diyos at maglalayo sa atin sa Kanya. Ang ganito pong relasyon ay nag-aalok ng panandaliang kasiyahan lamang, ngunit hindi malalimang relasyon. Nag-aalok ito ng attention, ngunit hindi po ng tunay na pag-ibig. Ang tubig po sa balon ng Samaria, spiritually speaking, ay patay. It contains dead water. Kung gaano man po tayo kadalas uminom dito, mauuhaw pa rin tayo hanggang sa matuyuan na tayo. Ang mapait po na katotohanan, madalas nating balikan ng mga tao, maging mga bagay, hindi dahil po sa ito'y fulfilling, kundi dahil sa ito po'y madali at nakasanayan na po natin. Mahigpit ang kapit at yakap natin sa ating mga kinaugalian, sa ating mga relasyon, sa mga maling kinagisnan, at maging mindset dahil pakiramdam natin na tayo'y masaya at ligtas kahit na alam nating tayo'y nauuhaw pa rin. Ngayon, pakinggan niyo itong mabuti.
Hindi po hinintay ni Jesus na iwan muna ng babae ang kanyang kinakasama bago niya ito alukin ng living water. Ganun pa rin po siya ngayon. Kinakatagpo niya po tayo anuman ang kalagayan natin. Hindi para ipahiya tayo kundi para alukin tayo na uminom sa balon na hindi mauubusan ng tubig ng buhay. Tubig po na dinadaluyan ng kanyang habag, ng kanyang biyaya, at maging ng kaligtasan. Basahin po natin na nakasulat sa aklat po ng Isaias, Kabanatang 55 at mga talatang 1 hanggang 2. Sinabi ng Panginoon, lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw. Narito ang tubig. Kahit wala kayong pera, lumapit kayo at kumain. Hali kayo, kumuha kayo ng inumin at gatas na walang bayad. Bakit nyo ginugugol ang inyong mga salapi sa mga bagay na hindi makakain? Bakit nyo inuubos sa mga sweldo nyo sa mga bagay na hindi makapagpabusog sa inyo? Makinig kayo sa akin at makakakain kayo ng mga masasarap na pagkain at talagang mabubusog kayo. Ang living water po na inaalok ni Jesus ay higit pa sa kaginhawaan, sa comfort, sa kaluwagan o kaaliwan. Ang inaalok po niya ay pangako ng kaligtasan at buhay na ganap at masaganang lubos. Ang tubig po na ito ay dumadaloy mula sa kanyang sacrifice sa cross, kung saan ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo po'y magkaroon ng kapatawaran, ma-restore ang ating relationship sa Ama, at maging bagong nilalang. Kapag uminom po tayo ng buhay na tubig na ito, sa pamamagitan po ng kanyang grace at ng ating pananampalataya, hindi lamang tayo nare-refresh. We are reborn. Iniimbitahan tayo ni Jesus sa bagong pamumuhay sa presence ng Diyos. At habang binabago at hinuhubog po tayo ng Holy Spirit, ang mga choices po natin ay magsisimulang sumalamin sa atin pong pagbabago. Ang tunay po na spiritual na kalusugan ay palaging nagmumula sa balon o bukal. At ang bukal po na yan ay walang iba kung hindi si Jesus. Hindi po pinilit ni Jesus ang Samaritan woman na iwanan ng kanyang nakaraan sa pamamagitan ng pananakot o direktang pag-uutos. Ngunit nilinaw niya sa babae na ang buhay na kanyang kailangan ay hindi makikita sa mga bagay na hinahanap niya. Na sa totoo lang, baka ganun din po tayo. Hinahanap natin yung mga bagay na makapag-fulfill ng ating buhay, makakapagpasaya sa atin sa mga bagay na wala naman sadyang kabuluhan. Mga bagay na material. At natuklasan po ng babaeng katotohanan na ang kanyang pagbabago sa kanyang buhay ay nagmumula sa kanyang personal na karanasan sa biyaya, pagtanggap, at katotohanan na inialok, inialay po at ibinigay ni Jesus. Gayun din naman po, ang pag-inom mula sa balon o bukal ng buhay na tubig ay nagsisimula sa isang decision. Ano yun? Tigilan na po nating balik-balikan ang mga bagay na hindi nagbibigay ng tunay na satisfaction. I-let go na po natin ang mga ito. Nangangulugan po ito na tatalikuran at iiwanan na natin ang mga sinful habits natin na maaring noon ay nagbibigay ng comfort o kasiyahan sa atin. At muli po nating suriin kung sino o ano ang pinapayagan nating mag-influence sa atin. So tingnan natin, kilalanin nating mabuti. Kilatisin natin yung mga taong nakapaligid sa atin. Sila ba'y nakakatulong sa atin para tayo mapalapit sa Lord o baka sila naman ang ginagamit ng dyablo para tayo po'y mapalapit o mapalayo sa Panginoon at mapalapit sa dyablo. Kaya dapat maging marunong po tayo, maging matalino po tayo. Hindi ito tungkol po sa pag-aakala na alam mo na ang lahat. Hindi po. Ito po yung pagbibigay ng space, puwang sa Holy Spirit na kumilos at palaguin ang ating pananampalataya. Tandaan po natin ang buhay na tubig ay hindi dumadaloy dahil perpekto ang isang tao. No. Nagawa na po ito ni Jesus. Ito po'y dumadaloy sa ating pag-surrender ng ating buhay sa Kanya. So, ang tanong ko sa inyo ngayon, mga kapatid, ano ang umuuhaw sa iyo? O sino ang kinauuhawan mo?
Kapag itigil na natin o kapag itinigil na natin ang pag-inom sa dead water, binubuksan po natin ang ating buhay sa mas mahalagang bagay. Tulad ng mas malalim na pananampalataya, tulad ng mas matibay at malapit na relasyon sa Diyos, at tulad ng isang taong talagang ang hinahangad tulad ng isang tupa ay ang batis o ang bukal o ang balon ng tubig na nagbibigay ng buhay. Isang buhay na hinubog ng kanyang presence sa halip na walang patid at walang katapusan na pagkauhaw. Nawa po may natutunan tayo sa atin pong pag-aaral at tayo po ay manalangin na.